Chapter 6. Paiyak-iyak ka pa kanina ah. Ano ka ngayon? Aalis na kasi si Chin, hindi ba? Sabi nito at tiningnan ng lalaki, ngumiti pa ito ng pilit sa harap ng lalaki na akala niya makukumbinsi niyang umalis. Nope, sabi nito at sa akin naman ito tumingin. Thank you for your invitation ma'am. Quit calling me ma'am, just Ella, sabi ko. Have a seat, aya ko rito. Saan kayo nagkakilala? Sa boutique at sa bar, magkapanabay na sabi nila. Sa bar, uli ko sa sagot nung guy. Yes ma'am Ella. May I know who you are? Just a little background check, I said politely. Sure, tumikim ito bago nagsalita ulit. I am Jo Chin Kim, 26 years old. I'm the CEO of Kim Chin Corp, business grad, maikling sabi nito. Jeho Koreano ka? Tanong ko. No Ella, I'm an adopted child, my foster parents were Koreans. Pero alam mo lengguwahe nila? Tanong ko. Yes. Umuwi ka na Chin, singit ni Jean. Ayoko. Umuwi ka na sabi ba't ka ba andito? I asked. Gusto ko pong hingiin ang kamay ni Jean. Nababaliw ka na ba? I'm doing it for us Jean. Walang tayo Chin. Sigaw ni Jean. No, kahit may relasyon man tayo o wala magpapakasal tayo. Ay nalolokan ako sa kanila. Tiningnan ko silang dalawa. Si Jean napilit itong hinihila palabas sa bahay habang, ang lalaki naman ay naka-cross arms lang at parang statue na nakatayo roon. Tingnan mo to si Jean, kala naman niya mahihila niya ng basta-basta tang matigas na adan na to ayaw ngang umuwi eh. Ayoko pang makasal masyado pa akong bata. I don't care. Inis na sabi ni Chin kay Jean. Gusto kong matawa sa kanila pero pinigilan ko ang sarili. Look, if you're only doing this dahil sa may nangyari sa atin at ayaw mong maapakan ang reputation mo, then don't do it. Hindi pa tayo sigurado kung may mabubuo nga. Giit parent ni Jean. Magkakaanak na tayo. Giit din ni Chin sa kanya. Wala pang nabubuo. Sigaw pabalik ni Jean na patampal na lang ako sa noo ko. Sinong buntis? Patay. LSPOV. Sinong buntis? Nanlaki agad ang mata ko nang makitang parents ni Kervin ang nasa harap ng pinto. Sinong buntis iha? Tanong ni mommy sa akin. Magkasabay na sabi namin ni Jean. Pinanlamagan ako dahil doon, nakakakaba kasi, ang presensya ng daddy at mommy ni Kervin para isang pitik lang sa suot mo patay ka na agad. Kahit na ilang buwan ko na rin silang nakasama, hindi ko pa rin maiwasang hindi maging komportable lalo na kapag narito ang daddy nila. Good morning madam, may nangyari po sa amin ng anak nyo, straightforward na sabi nung lalaki sa harap ko. Napatampal ulit ako sa noo ko dahil sa sinagot ni Chin. Just ko napaka-straightforward naman ng lalaking ta. Ano? Umalangaw-ngaw ang boses ng daddy ni Jean nakakuyom ang kamao nitong sinugod yung lalaki. Don't worry sir, pananagutan ko naman po ang anak nyo, seryosong sabi nito kaya napatigil si daddy sa paglalakad. I excused myself, mukhang hindi ako kakailanganin dito. Nagtungo ako sa kwarto ko at naisip ang bisitahin si Kervin sa opisina nito. Pero kailangan ko ding magluto, alam kong hindi siya masyadong kumakain ng kanin pero kahit na ang payat niya kaya. Hindi naman sa payat talaga siya kaso sige na nga, ang init niya sige translate nyo sa English. Nagtungo ako sa kusina at isinuot ang apron na isipan kong i-text si mommy at tanungin kung anong paboritong putahe ni Kervin. Nahihiya kasi akong magtungo doon. Ako lang ta si Ella, kahit na alam kong nasa sala lang si mommy sa text ko lang siya kinakausap. Nakakahiya kasi kung sisingit ako dun diba? Ano ako celebrity? Adobong baboy, sinigang na baboy, afritada, fried rice. Matapos may handa ang mga kakailanganing ingredients nagsimula na akong magluto, hindi ako nagpatulong sa mga katulong at isa pa alam ko kayang magluto. Inayos ko na sa mga Tupperware, ang mga putahe at nagsandok ng kanin at inilagay din sa isang Tupperware. Balak ko na din sabihin, ang feelings ko para kay Kervin hay ilang ulit ko tung pinagpraktisan habang nagluluto ako ng ulam. Okay lang saking sabihin niyang I don't feel the same way, at isa pa mag-iisang taon pa lang naman kaming nagsasama. Iniwan ko muna iyon at nag-ayos sa sarili matapos makapag-ayos nagpasama ako sa mga bodyguard, dito sa bahay at pinag-drive sila papunta sa kampanya ni Kervin. Binati ako ng mga empleyado dito, sinuklian ko sila ng ngiti at nagtungo sa elevator. Nasa harap na ako ng elevator at naghihintay na bumukas ito,
hindi ko din siya tinext kanina, nagbabalak na isurpresa siya. Nang bumukas ang pinto ng elevator, sumakay ako at pinindot ang top floor. Naghintay ng ilang minuto, pinaiwan ko ang mga bodyguard doon sa baba at sinabing ako na lang mag-isang aakyat sa office niya. Nasa harapan na ako ng pinto ng office niya, hinawakan ko ang doorknob at inikot saka itinulak pabukas ang pinto. Nakangiti kong sinalubong ito pero agad ding nawala nang makitang may kahalikan siya. Nasa lamesa ang babae at nakaharap sa upuan ni Kervin. Naibagsak ko ang dalang pagkain, natigil sila sa ginagawa at gulat akong tinignan ni Kervin. Sorry, aalis na ako, sabi ko at pabagsak na isinara ang pinto. Pinigilan ang sariling huwag maiyak pero ayaw papihil ng luha ko. Narinig kong bumukas ang pinto ng opisina niya, kaya naman tumakbo ang papunta sa elevator at sumakay. My hand reached for my heart in the middle of my chest. My heart beat so fast, hindi dahil sa nakita ko siya. Siguro dahil sa nakita ko. Nang makalabas sa elevator, nagmamadali akong umalis doon, tumakbo papuntang exit ng building saka pumara ng taxi at sumakay. Pagpasok ko sa taxi ay nagsimula na akong umiyak. Tinanong pa ako ng taxi driver dahil umiiyak ako habang nakasakay sa taxi niya. Sinagot ko naman siya na may nabasa lang akong nakakaiyak kanina, kaya hindi naman na ito nagtanong ulit. Binisita ko kung saang ospital si kuya saka doon nagpatuloy umiyak. What if gising si kuya? Ano kayang sasabihin niya kapag nakita niya ako? Magagalit ba siya? Malulungkot? Gusto kong malaman kung anong sasabihin ni kuya sa akin. Umupo ako sa upuan sa tabi ng kama niya at hinawakan ang kamay niya. Kuya, ang sakit nung nakita ko, sabi ko. Natawa pa ako ng mahina as if naman sisigot si kuya. Miss na talaga kita kuya, gising na oh. Sobra na ata yung pagpapahinga mo riyan, ani ko. Sinabi ko lahat ng hinanakit ko kay Kervin at sa nakita ko kanina. Naglapat talaga ang mga labi nila. Ito ba yung sinasabi nilang selos? Heist kuya, kung gising ka lang sana. Kervin's POV. Damn it, nasaan na ba ang babaeng iyon? Boss, wala po sa bahay si Ma'am Ella. Kahit po ang kapatid niyo ay hindi alam kung nasaan siya ngayon, sabi ni Sapphiro. Mga tanga, kahit pa wala siya sa bahay, hanapin niyo siya. Hanapin niyo ang asawa ko, kung hindi puputulan ko kayo ng daliri. Sigaw ko sa kanila. That bitch. I will never forgive Karina for this. Kung hindi, dahil sa kanya hindi sana tatakbo paalis si Ella. Pero bakit nga ba siya tumakbo? Tamang-tama pagbukas kasi ng pinto. Kanina nahila ako ni Karina at walang pasabi hinalikan itinulak ko ito pero huli na, dahil nakita na kami ni Ella. She even brought me a food, pero nasayang lang dahil sa naihulog niya ito kanina. Napasabunot ako sa buhok ko at nilagok ang natitirang alak sa bote. May tumapik sa balikat ko, nilingon ko iyon at nakitang si Jean pala yun. What? Tanong ko at nagsalin ulit ng alak na kakabukas ko pa lang. Alam mo kuya, kesa maglasing ka dyan, tumulong ka na lang kaya maghanap sa kanya. Kainis ka naman kasi kung alam mo lang kung anong ginawa ni Ella kanina. Mas lalo lamang akong nenas. Ano bang pakialam ko sa kanya? Sigaw ko, hindi ko din alam ko bakit ko ito nasigawan. Nakita kong nagulat si Jean sa ginawa ko. Namuo ang luha sa gilid ng mata niya at idinuro ako. Wala ka nga talagang puso kuya. Sigaw nito pabalik at manghahawakan ko ito nang tumalikod na siya at mabilis na umalis. Ano ba tong ginawa ko? LSPOV. Madaling araw na nang makauwi ako sa bahay, nakatulog kasi ako sa tabi ng kama ni kuya. Hindi ko napansin ang oras kaya madaling araw na akong nakauwi. Nakita ko rin na maraming missed calls ang phone ko, nangunguna ang numero ni Kervin, pangalawa naman sila mom at dad pati si Jean. Papaakyat na ako sa kwarto ko nang marinig ko ang baritonong boses nito. Where have you been? It's none of your monkey business. Sagot ko rito at nagpatuloy sa pag-akyat. It's my business since you're my wife. Malakas na sabi niya. Talaga ba? Bakit now ko lang nalaman na asawa pala ang turing mo sa akin? Pinigilan kong hindi maiyak, hindi siya nararapat iyakan. Bagay sila nung malanding higad. Sarap ilibing ng buhay. Ano bang pinap-onto mo? Tanong nito pabalik, mahina na ang boses nito kumpara kanina. Mag-divorce na tayo. Diretsyang sabi ko. Natahimik ito saglit pero agad namang nagsalita. No, sagot nito.
Magfa-file na ako ng divorce bukas, sabi ko nagsimula ulit akong maglakad paakyat. I said no. There is no divorce in the Philippines, annulment yes, but I will not allow you to separate from me. Aniya. Paimpol kong kinurot ang kamay. Gaga ka talaga Ella, wala nga palang divorce sa Pinas, annulment lang meron. Kahit na, makikipaghiwalay ako sa'yo no. Tsaka divorce lang ang sinabi ko para tunog social, sabi ko para matakpan, ang kagagahang sinabi ko kanina. Are you jealous? Biglang sabi niya. Natigilan ako pero nagpatuloy parent sa pag-akyat. Ba't naman ako magseselos, sabi ko. Well, based on your reaction, you're hurt, I can see it, kasi kung hindi ka tatakbo at hahanapin ka namin at hindi ka uuwi ng madaling araw. Mabilis na sabi nito. So what kung nagseselos ako? Pagtataray ko at iniikot ang mata kahit hindi niya naman ito nakikita. Don't tell me you're in love with me. Straightforward na sabi nito. In your dreams. Sabi ko. Go on, keep on denying it. I already know the truth. I heard him chuckled. Nilangon ko ito nang naniningkit ang mata sa kanimiwang. At saan mo naman nakalap ang fake news na yan? Masungit na sabi ko. Jean, patanong na sagot nito. Aba talagang, Jean kainis ka. Hervan POV. I want to laugh so hard, her reaction was priceless. Flashback. After Jean walk out, sinundan ko siya at inabot sa kamay. Ano bang problema mo ha? Nakikidagdag ka lang eh. Inis na sabi ko. Hello kuya, hindi pa ba obvious? Sabi nito at nag-gesture pa. How cute. What obvious? I asked again. May gusto si Ella ay hindi mahal ka ni Ella, magwo-walk out o magtatago ba siya kung hindi yun ang dahilan? Nakapawaywang na sabi nito. Natigilan ako sa sinabi niya. Ella Rose is in love with me. How? I mean, we are living in the same roof for almost a year kaya, hindi yun maiiwasan, but I don't think it's healthy since oh come on Hervan, you already dragged her into your mess. Matagal na siyang involved simula pa nung magpakasal kayong dalawa. But why did I felt something inside, when Jean mentioned about kay Ella? My heart beat so fast kahit pa hindi naman ako tumakbo. Don't tell me the feeling is mutual no. Matagal ko naman pinatay ang pakiramdam na yun simula nang mamatay ang ex-girlfriend ko. But I can't keep myself from thinking about it. Damn, what the is happening to me? Ano, may estatwa ka na lang dyan? Tanong nito. Bumakas at sumara agad ang bibig ko dahil sa walang makalap na sagot. Ikaw, may gusto ka ba sa kanya? Pinaningkitan niya ako ng mata habang nakapamiwang parent. Wag na wag kang magkakamaling saktan si Ella kuya at ilalambutin talaga kita sa puno ng mangga. Banta nito. Are you threatening me, Jean? As far as I know, may kasalanan ka pa sakin, seryosong sabi ko. Anong pinagsasabi mo dyan? Kunwer walang alam na sabi nito. Iniwas pa nito ang tingin sa akin. Mom texted me, something important na kailangan niya pa talaga ng approval ko. Nag-cross arms ako at seryoso itong tinignan. Well, umakyat ka na at matulog, bukas na natin pag-usapan yan. Sabi ko, inismiran lang ako nito at umalis na. Ella has feelings for me and I don't know kung susuklian ko ba o hindi. Damn it. End of flashback. Ba't naman ako magseselos? Bumalik ako sa huwisyo nang magsalita ito. Well, based on your reaction, you're hurt, I can see it, kasi kung hindi ka tatakbo. Hahanapin ka namin at kauuwi ng madaling araw. Mabilis na sabi ko. So what kung nagseselos ako? Pagtataray nito. Alam kong inikutan niya ako ng mata kahit nakatalikod ito. Don't tell me you're in love with me. Straightforward na sabi ko. In your dreams. Sabi nito kaya napataas ang kaliwang kilay ko. Go on, keep on denying it. I already know the truth. I chuckled. Nilangon ako nito nang naniningkit ang mata at nakapamiwang. At saan mo naman nakalap ang fake news na yan? Masungit na sabi nito. Jean, patanong na sagot ko. Nakita kong bumaba bahagya ang balikat niya, hagotcha. Hahaha, nagbibiro lang siguro yung si Jean, wag mong ang bigyan ng mali siya ang sinabi niya. Peke pa itong tumawa pero agad din namang tumalikod, saka na pinagpatuloy ang pag-akyat papunta sa kwarto nito. Mahina akong natawa pagkatapos nitong mag-walk out. What Jean said was right,
It's pretty obvious since she's in denial about the jealous thing I mentioned. Later on I decided to go to my room also and to finish my piled up works that needed to be signed. When I walked past by its room, I stopped and put my left ear on her door, para marinig ko kung anong pinanggagawa nito sa loob. Damn it, why am I like this? I'm still confused about my feelings for her and there's something in me na ayaw itong ma-disappoint sa oras na sabihin ko, ang nararamdaman ko, so I need to confirm these feelings first. I don't want her to get hurt. Yan talagang si Jean makakatikim talaga sa akin ang bruha na yon, bukas sabi ng ako ang aamin. Kainis, sigaw nito sa loob. Good thing is that only her and my room are on this side, Jean's room are on the other side. I smiled after I heard what she said. She really is in love with me, I heard it loud and clear. My hand reached for my upper left chest to feel my heartbeat. It's beating so fast, Kervin, you got to be kidding me. Umiling na lamang ako saka na nagtungo sa kwarto ko para tapusin ang mga papeles na nakatambak roon. When I entered my room, I found myself smiling. Damn it, I'm also starting to fall in love with that annoying brat. Damon POV. How was the shipment of our new babies, Damon? Anna, my sister asked. Babies means mga baril. Inilagay ko ang teacup sa saucer bago pinunasan ng napkin ang bibig. Well, the shipment was good. A day or two the guns will arrive. Sagot ko. How was the spy in the company of that Kervin? She asked again. He is fine, sis. Why suddenly asked? Iniwas nito ang tingin sa akin. Don't tell me you're worried about him. Siningkitan ko ito ng mata para masiguradong. Hindi ito nagsisinungaling. I don't know kung kanino siya nag-aalala, kay Kervin ba o sa esro namin. Look at me, Anna Lauren. I said in a serious tone. What? She innocently asked. Remember what he did to your twin, he killed her with no Mary, you saw that too. I said before rolling my eyes and continue sipping the green tea in my teacup. Kervin, my ex-best friend, becomes my enemy. He did something horrible. No, he killed someone, Anna twin sister. Anna said that Kervin shoot her head after niyang malaman na makikipag-break si Rhea sa kanya. I trusted him, but knowing that he is more demony than me. I don't know if he is still human after what he did. Tiningnan ko ang picture ni Kervin at ng asawa nitong si Ella sa dartboard ko. I picked up the gun beside my teacup and shoot the picture straight to its head. I can still picture out that night, when your greatest friend became your greatest enemy. I'll take my revenge soon, Kervin, just sit and wait because some other time. Magkikita ulit tayo at kapag nangyari yun, sisiguraduhin kong makakamit ko ang hustisya para sa kapatid ko. LSPOV. Maaga akong nagising at pilit na hindi magtagpo ang landas namin ni Kervin, pero mukhang ayaw akong pakinggan ngayon. Sit down and eat before the food gets cold. Utos nito na parang walang nangyari kahapon. Ayan, dyan ka magaling sa pagiging cold, tinotopak ka na naman. Umupo ako sa upuan, one seat apart malayo sa inuupuan nito. May nakakahawa ba akong sakit at panay iwas ko sa kanya.